Kumusta mga bata? Halina sa isang masayang pag-aaral kasama si... Mga bata, sa araw na ito, tayo ay mag-aaral ng napakahalagang aralin dahil ito ay ang magagalang na pananalita at mga wastong pagbati na ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, magsisimula na tayo. Ano ang tamang paggalang o pagbati na ating sasabihin kapag tayo ay gumising sa umaga? Ang tama nating sabihin ay, magandang umaga po. Sabihin nga natin, magaling, magandang umaga po. Paano naman kapag mataas na ang sikat ng araw at ito ay tanghaling tapat na? Ano naman ang sasabihin natin? Tama, ang sasabihin natin ay, magandang tanghali po. Sabihin nga natin, magandang tanghali po. Ang gagaling. Ito naman mga bata ay kapag gabi na, tayo ay matutulog na o kaya ay wala ng araw na makikita tayo sa labas. Ang wastong pagbati na ating sasabihin sa ating mga mahal sa buhay o sa mga tao na ating makikita ay magandang gabi po. Sabihin nga natin, ang gagaling naman, magandang gabi po. Kung ang mga iyon ay wastong pagbati, ito naman ang mahalaga at magagalang na pananalita na dapat ay ginagamit lalo na ng mga batang katulad ninyo. Ang una, tignan niyong mabuti, kapag tayo ay may kausap na matatanda o nakatatanda sa atin, hindi lamang mga lolo't lola, pwede rin ang ating nanay at tatay, ang ating mga ate at kuya, tayo ay dapat gumamit ng mga salitang po at opo. Sabihin nga natin, po at opo. Napakasarap pakinggan kapag marunong magpo at opo ang mga bata. Sino po dito ang nagsasabi pa ng po at opo? Taas ang kamay. Uy, nakakatuwa naman. Sana nga ay lagi natin itong gagamitin mga bata. Kung nakakalimutan natin, muli nating gamitin ito. Isa pa, kapag tayo ay nakagawa ng mali, meron tayong nasira o kaya tayo ay nakasakit ng kapwa natin na hindi naman natin sinasadya. Huwag tayong magtatago. Kailangan natin magsabi ng paumanhin. Ayan, sasabihin natin, paumanhin po. Pwede rin ang patawad po. Pwede rin ang sorry. O kaya ang pasensya na. Sabihin nga natin, minsan ang hirap sabihin sa mga bata yun kapag may nagagawang mali. Sabihin nga natin, patawad po, o kaya ay, sorry po. Pwede rin nating sabihin na pasensya na. Kapag ganun ang ating ginawa mga bata, imposible na hindi tayo patawarin ng tao na nagawa natin ng mali. Lagi natin itong gagamitin dahil yon ay wasto. Ngayon naman, kung tayo naman ay nakatanggap ng regalo o ng kahit hindi regalo, kahit anong bagay na maganda o mga bagay na ibinigay sa atin ng mga tao sa ating paligid o ng ating mga mahal sa buhay, pwede rin ginawan tayo ng mabuti ng ating kapwa. Ang dapat nating sabihin ay, salamat po o kaya ay maraming salamat. Thank you. Yan ay isa sa mga magic words na dapat nating ginagamit. At kapag tayo naman ay sinabihan ng maraming salamat, halimbawa sinabi ko sa inyo, para sa'yo to, sasabihin mo sa akin, salamat po. Kapag naman ikaw ay sinabihan ng salamat, ang sasabihin mo naman ay, walang anuman. Sige nga, sabihin nyo nga, walang anuman. Ayun, yun ay welcome. You're welcome. Ano naman kung tayo ay aalis na o kailangan nating pumunta na sa ibang lugar? Bago tayo umalis, kailangan nating magsabi ng paalam, goodbye. Kaya sa klase, anong laging sinasabi ni teacher?
kailangan magsasabi ng paalam o goodbye na. Ang mga binigay ko sa inyong mga halimbawa ng salita mga bata ay ang mga wastong paggalang at wastong pagbati na dapat nating gamitin. Ngayon meron akong ipapakita sa inyong ilang salita. Alamin natin kung ito ba ay magalang na pananalita. Bibigyan niyo ako ng thumbs up, itataas ninyo ang inyong mga daliri, ganito, o thumbs down. O ganun, kung ito ay hindi wasto. Up o down. Tignan nating mabuti. Number 1. Umalis ka dyan! Umalis ka dyan! Magalang bang pananalita yun? Thumbs up o down? Ang gagaling! Yan ay thumbs down. Hindi yan maganda at magalang na pananalita. Ito naman, number 2. Salamat po. Ay, tumanggap siya ng ano ba to, Shopee delivery o Lazada delivery? Sabi niya, salamat po. Ano yan? Tama o hindi? Galing. Yan ay wasto at magalang na pananalita. Number 3. Nasaktan niya yung kanyang classmate o yung kanyang kalaro. Sabi niya, pasensya na. Pasensya na. Tingnan ko nga kung tamang sagot niya. Ayan. Good yun. Mainam yon na pananalita. Number 4. Ayoko nga. Ayoko nga. Ayoko nga. Tingnan yung itsura. Yan ba ay wasto o hindi? Hindi. Ayan. Kapag may bagay tayong hindi gusto, pwede nating sabihin sa maayos na paraan. Pwede nating sabihin na pwede po ba palitan ito? Pero hindi tayo dapat nagdadabog at nagsasabi ng ganyan, lalo na sa ating mga magulang. Number 5. Sabi niya sa lola, opo, lola. Opo, lola. Yan, very good. So nakita ko mga bata na kayo ay nakikinig mabuti. Kayo ay mahuhusay na mga bata. Balikan nga natin muli ang mga pananalita at mga wastong pagbati na ating naaral sa araw na ito. Una, magandang umaga po. Pangalawa, magandang tanghali po. Pangatlo, magandang gabi po. Pang-apat, po at opo. Pang-5, paumanhin. Pang-6, salamat po. Pang-7, walang anuman. At ang huli ay paalam. Lagi nating tatandaan mga bata, tayo ay dapat gumagalang sa mga tao sa ating kapaligiran. Dapat tayong gumagamit ng mga magagalang na pananalita at ng mga wastong pagbati. Ang mga inaral natin ngayon ay dapat nating gamitin sa lahat ng panahon. Hanggang sa muli, sana ay may natutunan tayo sa araw na ito. Paalam!